Sa loob ng Monterrey Global Corporation, kilala si Roxanne bilang sekretaryang maganda, matangkad, laging naka-full makeup at may kumpiyansang lampas-lampas. Pero higit sa lahat, mas kilala siya sa pagiging mapangmata. Sa tuwing papasok siya sa opisina, ramdam ng lahat ang bigat ng presensya niya. Hindi dahil sa respeto, kundi dahil sa takot. Kung sino man ang madadaanan niya na sa tingin niya'y mabagal, madumi ang suot o hindi pumapasa sa pamantayan niya, agad niyang tatarayan. Marami na siyang napaiyak, napahiya at napanghina ng loob pero walang nagrereklamo. Hindi dahil wala silang lakas ng loob, kundi dahil balita sa buong kumpanya na nililigawan siya ng CEO. May ilan pang tsismis na may relasyon sila. Kaya sino nga ba ang makakalaban sa sekretarya ng pinakakapangyarihang lalaki sa kumpanya? Sa mesa niya nakapwesto ang pinakamahal na flower arrangement, regalo raw ni Mr. Adrian. Sa tuwing may dadaan, itatapat pa ni Roxanne ang bulaklak para lang ipakitang espesyal siya. Malakas ang tawa niya, lalo na kapag may kasamang panlalait. Habang ang ibang tao'y abala sa trabaho, siya naman ay abala sa pag-scroll sa phone, pag-check sa lipstick at paminsan-minsang pagtingin sa salamin para siguraduhing perpekto ang itsura niya. Sa likod ng mga ngiti at kilos niya, alam ng lahat na pakiramdam ni Roxanne, siya ang reyna ng buong opisina. Kaya nang dumating ang araw na iyon, normal lang sana ang ikot ng lahat. Ang mga empleyado ay nagsisimula ng magkape, nag-aayos ng mga papeles at nag-uumpisang sumagot ng emails. Pero sa gitna ng hallway, huminto ang maraming mata nang makita ang isang babaeng bagong dating. Simple lang ang suot, puting blusa, maong at sapatos na walang tatak. Tahimik siyang naglalakad, may malumanay na aura at parang hindi sanay sa corporate environment. Hindi siya kilala ng kahit sino, hindi rin halata sa mukha niya ang kaba. Tila may sariling mundo lang siyang ginagalawan. Napatingin agad si Roxanne. Nang makita niya ang babae, sumimangot siya at tumawa ng mahina, parang nagbibiro pero may kasamang pangmamaliit. Sino na naman itong mukhang nawawala? Halatang wala sa standards niya, at dahil hindi ito lumilingon o nagpapakita ng respeto sa kanya, lalo siyang nainis. Tumayo siya, tinaas ang baba at sumalubong sa babae. Ano ba namang klase ng itsura yan? Mukhang aplikante na hindi marunong mag-ayos. Puna niya habang nakapamewang. Hindi tumingin ang babae at tahimik lang na naglakad papunta sa kabilang dulo. Doon lalo pang nag-init ang ulo ni Roxanne. Sa isip niya, paano siya mababiliwala ng isang walang kwentang estranghera? Lumapit siya at medyo binangga ang balikat ng babae gamit ang sariling balikat. Natamaan ang bag nito at bahagyang bumukas na parang wala nang nagawa ang babae kundi ayusin iyon. Ngumisi si Roxanne. Pero bigo siyang makuha ang reaksyong gusto niya. Hindi pa rin siya tinitingnan ng babae. Para bang hindi siya nakikita. At iyon ang bagay na hindi niya matanggap. Hoy, hindi ka ba marunong huminto at humingi ng sorry? Sigaw niya. Kaya napalingon ang ilang empleyado mula sa kanilang cubicle. Tahimik pa rin ang babae, ngunit hindi dahil sa takot. Parang pinipili niyang huwag mag-away. Subalit para kay Roxanne, iyon ay malaking insulto. Abat ang kapal. Nandito ka sa kumpanya ng mayayaman at edukado. Tapos kung umasta ka parang tadakalye. Patuloy niya habang nakataas ang kilay. Mabilis ang pagkukumpol ng mga tao. May nagtatago sa likod ng mesa. May nagvi-video. Hindi dahil gusto nila ng gulo. Kundi dahil alam nilang kahit ano pa ang mangyari, sila ang kawawang madadamay kapag natakot si Roxanne o nagbago ang kwento. Kailangan nila ng ebidensya para protektahan ang sarili. Naglakad na sana palayo ang babae pero mabilis na lumapit si Roxanne. Sa sama ng loob at labis na pagmamataas, bigla niyang sinabi ang pinakamalaki niyang kahihiyan sa araw na iyon. O ayan, para malaman mo kung sino ang mas mataas sa atin? At walang babala, dinuraan niya ang babae sa mukha. Sabay-sabay na napasigaw ang mga nakakita. May napabitaw ng hawak na folder. May natulala.
may napahawak sa bibig. Hindi normal ang ginawa ni Roxanne. Higit pa iyon sa pang-iinsulto. Iyon ay kabastusan na hindi malilimutan. Ang babae ay hindi nagsalita. Walang sigaw, walang paghampas, walang kahit ano sama ng loob na lumabas mula sa bibig niya. Kinuha lang niya ang panyo sa bag, pinunasan ng mukha, at tumingin kay Roxanne ng diretsyo. Hindi galit, hindi takot, pero may lalim na hindi maintindihan ng sinuman. At sa unang pagkakataon, nakaramdam si Roxanne ng kakaibang kilabot. Hindi niya alam kung bakit parang may mali. Bakit parang natigil ang buong opisina. Bakit parang lahat ng tao ay nagbago ang ekspresyon. Hindi takot sa kanya, kundi awa sa babae at galit sa ginawa niyang kabastusan. May rumagasang guard papalapit, diretsyo sa babae. "Ma'am, dito po kayo. Ihahatid ko po kayo sa executive lounge." Sabi ng guard na may respeto sa boses. Napakunot ang noo ni Roxanne. Executive lounge? Para saan? Sino ba ang babaeng iyon para dalhin sa lugar na iyon? Habang pinutulungan ang babae, isa sa mga manager ang halos tumakbo papunta sa HR. May narinig pa si Roxanne na bulungan. Grabe, di dapat nangyari to sa kanya. Paano na yan? Sumabog pa sa hallway. Kawawa naman, lalo na't siya pa. Sino siya? Bakit ganon ang reaksyon ng lahat? Bakit parang biglang naging malaking problema ang nangyari? Nang tingnan niya ulit ang hallway, napansin niyang halos lahat ay nakatingin sa kanya. Hindi dahil takot sila, kundi dahil hindi sila makapaniwala sa ginawa niya. May halong galit at hiya ang nakasulat sa mga mata nila. At doon unti-unting pumasok sa utak ni Roxanne ang tanong na hindi niya kayang sagutin. Ano ang nagawa kong mali na ganito kalala ang magiging balik? Hindi niya alam na ang sinimulan niyang kabastusan ay magiging simula ng pagguho ng mundong akala niya ay kayang-kaya niyang kontrolin. Pagkasara ng pinto ng executive lounge, nanatiling nakaawang ang bibig ng maraming empleyado habang nakatitig kay Roxanne na tila unti-unting nawawala ng kulay ang mukha. Para siyang estatwa sa gitna ng hallway, hindi makagalaw, hindi makapagsalita, at parang hindi makapaniwala na ang guard mismo na dati halos hindi makatingin sa kanya ay nagsilbi sa babaeng dinuraan niya na parabang ito'y isang opisyal na may mataas na ranggo. Hindi man lang siya tinapunan ng guard ng tingin. Diretso lang ito sa babae. May respeto at ingat na parang may dalang mahalagang bisita. Sa isang iglap, ang lakas ng loob ni Roxanne ay biglang nawalan ng hangin, pero pilit niyang ibinabalik ang yabang na nakasanayan. Sinabi pa niya ng pabulong, pero may diin. Ano naman? Hindi ko pa rin kilala kung sino yon. Sa kabilang banda, nagsimula nang maglagay ng tensyon ang takbo ng hallway. May mga managers na nag-uusap ng pabulong. Ang iba'y nagmamadaling mag-report sa kani-kanilang superiors. At ang HR ay biglang naglabas ng mga dokumento at iniutos ang agarang pagsulat ng incident report. Habang pataas ng pataas ang tensyon sa buong building, lalo namang lumulubog si Roxanne sa hindi maipaliwanag na kaba. Parang lahat ng tao ay biglang hindi na sumusunod sa hierarchy na kinagisnan niya. Dati, kahit mali siya, lahat nagkukunwaring tama siya. Pero ngayon, iba ang atmosphere. Parang biglang hindi na siya immune sa consequences. Parang wala siyang proteksyon. Napansin niyang lumapit si Manager De La Cruz, isang tahimik ngunit mataas ang rambo sa kumpanya. Dati, sa tuwing dadaan ito, siya ang unang bumabati at mumiti, pero ngayon ang ekspresyon nito'y seryoso at mabigat. Tumigil ito sa harapan niya at narinig niyang marahang sinabi nito, "Roxanne, ano bang pumasok sa isip mo?" Hindi ito pangungutya, kundi halatang may bigat ang tanong. Lalo siyang nataranta. Ang buong hallway, kahit abala, ay tila nakikinig sa magiging tugon niya.
pero wala siyang naisagot. Nakatayo lang siya, hindi alam kung dapat bang magpaliwanag, magalit, o magpanggap na walang kasalanan. Sa loob-loob niya ay lumalakas ang kaba. Bakit parang big deal ang pagdura ko? Ilang beses na siyang may ginawang mas masama kaysa doon, pero hindi siya kailanman tinanong ng ganon ng kahit sino. Habang nakatayo sa gitna ng hallway, napansin niyang papalapit ang isa pang manager, si Miss Lu. May hawak itong tablet na may nakabukas na file, tila review ng incident. Sinong nagbigay sa kanya ng access sa executive hallway? Tanong nito sa HR. Napalingon si Roxanne. Executive hallway? Bakit doon dumaan ang babaeng iyon? Ang lugar na yon ay para lamang sa board members, high-level executives o mga espesyal na bisita. Hindi basta-basta pumapasok doon kahit regular manager. Bakit may pass ang babaeng iyon? Hindi sinasadyang napakinggan ni Roxanne ang sagot ng HR. Authorized access po. Nasa master list siya. Naramdaman niyang parang may malamig na tubig na ibinuhos sa likod niya. Master list. Hindi iyon ordinaryong listahan. Yun ay listahan ng pinakamahalagang tao para sa kumpanya. Either investors, board members' family, VIP clients, o sino mang may direktang koneksyon sa CEO. Paano nagkaroon ng pass ang babaeng iyon? Sino siya? Bakit hindi niya kilala? Habang gumugulong ang mga tanong sa isip niya, may isa pang eksena ang bumulaga sa hallway. Isang senior accountant ang mabilis na lumapit kay Miss Lu at nagbulong, "Ma'am, may directive po ang security na i-double check ang CCTV. Mukhang malaking problema po ito." Doon na hindi na kinaya ni Roxanne ang hindi tanumin ang sarili. Bakit parang nagpapanik ang buong kumpanya? Ano bang meron sa babaeng iyon? Habang papalayo ang mga manager at HR, napansin niyang iba ang tingin ng mga empleyado sa kanya. Hindi na iyon tingin ng takot. Hindi rin iyon tingin ng paghanga. Parang isa siyang taong nakagawa ng krimen at hindi pa niya alam kung gaano kalaki ang magiging kapalit. Si Lisa, ang receptionist na madalas niyang pagsalitaan ng masakit, ay nakatingin sa kanya na parang hindi alam kung maaawa o matutuwa sa nangyayari. Si Marco, ang intern na minsan niyang pinagsarahan ng lift, ay napatungo at umiwas ng tingin na parabang ayaw masangkot. Kahit ang mga janitor ay lumalakad ng dahan-dahan, pinipiling umiwas na lang kaysa mapatingin pa sa kanya. Sinubukan ni Roxanne ibalik ang dating tapang. "Uy, ano bang tinitingnan ninyo? Magsitrabaho kayo," sabi niya. Pero ang boses niya ay hindi na kasing lakas ng dati. Halos manginig pa. Wala nang tumalima. Hindi na sila natatakot. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero unti-unti niyang naramdaman na wala na siyang kapangyarihan sa lugar na iyon. Habang naglalakad siya pabalik sa mesa niya, narinig niya ang dalawang empleyado sa pantry na nag-uusap ng pabulong, pero malinaw niyang narinig ang bawat salita. "Grabe, hindi niya alam kung sino yon," sabi ng isa. "Kawawa siya kapag nalaman niya," sagot ng isa. "Sana hindi tayo madamay. Ang bigat ng gulo na to." Kumirot ang dibdib ni Roxanne. Hindi pa niya naramdaman ang ganitong kaba kahit kailan. Dati, alam niyang may sasalo sa kanya. Ang chismis na may relasyon siya sa CEO ay parang invisible shield na nagbibigay ng lakas ng loob at proteksyon. Pero ngayong hindi alam ng lahat kung paano reresolbahin ng management ang nangyari, pakiramdam niya ay unti-unting nawawala ang sandalan niya. Pagbalik niya sa mesa, bumukas ang elevator sa dulo ng hallway. Lahat ng tao ay napahinto at napalingon. Mula doon, lumabas si Director Ramos mula International Operations, mukhang kabado at mabilis na itinapon ang tanong sa security team na naghihintay sa kanya. "Nasa lounge na ba siya?" tanong niya. Tumango ang isa. "Yes sir."
Maingat po naming sinamahan. Hinabol ni Roxanne ang hininga niya. Sino ba ang babaeng yon? Para personal na alalahanin ng directors. Habang nagmamadaling papunta sa executive floor ang grupo, naiwan si Roxanne na parang nanliliit ang mundo. Hindi niya alam na ang simpleng pagdura niya kanina ay nagbukas ng pinto sa pinakamalaking problema ng buhay niya. Isang problemang hindi niya kayang takasan at hindi niya kayang pagandahin sa pamamagitan ng anumang charm o lakas ng loob na nakasanayan niya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang baka may daraping na kapalit na hindi niya kayang paghandaan. Sa sandaling nakapasok na sa executive lounge ang babae, halos buong opisina ay nagkaroon ng panibagong sigla ng bulungan at takot na hindi maintindihan ni Roxanne. Mula sa pagkakatayo niya sa harap ng mesa, ramdam niya ang panginginig ng kamay niya habang pinigmamasdan ang mabilis na paggalaw ng mga managers, HR personnel at ilang senior staff na tila may hinahabol na malaking problema. Sa loob ng maraming taon niya sa kumpanya, ngayon lang niya nakita ang organisasyon na ganito kaalerto. Parang may emergency na mas malala pa sa nalaman nilang data breach ilang buwan na ang nakalipas. At ang pinakamasakit sa lahat, alam niyang ang dahilan ng gulong ito ay walang iba kundi siya. Hindi na nawala sa isip niya ang eksaktong sandali kung paano niya dinuraan ang babae. Para bang paulit-ulit na bumabalik sa gunita niya ang eksenang iyon, ang paglapit niya, ang matalim na tingin, at ang pagdura na siyang naging pinakamalaking pagkakamali ng buhay niya. Akala niya noon, wala lang iyon. Isang maliit na insidente na madadaan sa pananakot pagpapakitang malapit siya sa CEO. Pero ngayon, bawat minutong lumilipas ay nagiging mas malinaw sa kanya na may napakalaking bagay siyang hindi alam at ang babae na minamaliit niya ay may posisyon o impluwensyang hindi niya kayang sukatin. Habang nakatingin siya sa elevator na bumukas at isinara para dalhin sa itaas ang mga manager na haharap sa babae, napansin niya ang ilang empleyado sa paligid na kinikilabutan pa rin sa nakita nilang gulo. Ang iba ay nagtitipon, nagpapalitan ng kuro-kuro. Hindi pwedeng hindi alam ni Roxanne kung sino yon, bulong ng isa. Grabe talaga, sana hindi tayo madamay, baka tanggalan tayong lahat ng incentive. Hindi lang incentive yan. Narinig ko si Director Ramos, sabi niya kailangan makausap agad si Sir Adrian. Malaking problema raw ito. Ang pangalan ng CEO ay parang malamig na hangin na dumampi sa batok niya. Dati tuwing maririnig niya si Adrian, nakakaramdam siya ng pakaibang kumpiyansa. Dahil sa chismis na may relasyon sila, palaging may lugar sa isip ng mga tao na protektado siya. Ngunit ngayon, ibang klase ang bigat ng narinig niya. Kung kailangan pang tawagin si Adrian mula sa abroad, ibig sabihin ay hindi ordinaryong insidente ang naganap. Lalong sumikip ang dibdib niya sa kaba. Sa loob ng lounge, hindi niya nakikita ang nagaganap pero halos maramdaman niya ang tensyon mula sa bawat taong naglalakad sa hallway. May mga HR personnel na paulit-ulit na kinukumpirma ang mga detalye, lalo na ang listahan ng mga taong may access sa executive wing. Hindi sinasadyang marinig ni Roxanne ang isa sa mga HR staff. Confirmed. Nasa list siya ng high authority guests, meaning hindi basta-basta yan. Nahulog ang tingin niya sa sahig habang unti-unting lumalabo ang utak niya. Anong klasing tao ang may ganitong level ng access pero mukhang simpleng bisita lang? At bakit wala siyang kaalam-alam? Habang lumulubog pa siya sa kalituhan, biglang dumating si Miss Lou, isa sa mga pinaka-reputable na manager sa buong kumpanya. Nakapalda, nakasombrero at may hawak na tablet, agad siyang nilapitan nito. Roxanne, isang salita lang pero puno ng bigat. Napalunok si Roxanne bago tumingin sa kanya. Wala sa tono ni Miss Lou ang pangaral pero bakas ang pagkabigla sa nangyari. Ano bang nangyari roon?
Bakit hindi mo kinausap ng maayos yung babae? At bakit kailangan pa umabot sa ganong klase ng kilos? Hindi agad nakapagsalita si Roxanne. Malapit na siyang magpaliwanag na hindi naman ganoon kalaki ang insidente, na baka OA lang ang ibang tao, pero napigilan siya ng masamang kutob. Hindi ko alam kung sino siya. Ma'am, sagot niya. Mahina pero may pilit na pagdepensa. Akala ko aplikante, bastos kasi. Hindi siya natuloy. Nakita niyang umiwas si Miss Lou ng tingin. Parang may nalaman itong mas malalim na hindi niya pa pwedeng sabihin. Roxanne. Sabi nito makalipas ang ilang segundo. Ang taong dinuraan mo, hindi basta empleyado. Hindi na napigilan ni Roxanne ang panhingal. Sino ba siya? Halata sa tinig niya ang kaba. Pero tumango si Miss Lou at marahang umalis. Hindi ito nagbigay ng sagot. Ang katahimikang iyon ang lalo pang nagpalubog sa isip niya, sa kawalan ng direksyon. Maya't maya, bumukas ulit ang elevator at lumabas ang 3 senior directors. Ang mga mukha nila ay mas seryoso kaysa dati. Mabilis silang naglakad papunta sa boardroom. At habang naglalakad, narinig ni Roxanne ang isang katagang dumurog sa kanya. Make sure na ma-secure ang wife ni Sir Adrian. No unnecessary attention. Halos tumigil ang tibok ng puso niya. Wife, asawa, ang babaeng dinuraan niya, asawa ng CEO, hindi siya makagalaw, hindi siya makahinga. Parang biglang nagdilim ang paligid. Ang babaeng hinamak niya, ang babaeng tinawag niyang mukhang taga-kalye, ang babaeng dinuraan niya sa harap ng lahat, asawa ng taong ginagamit niya para mangyabang. Hindi niya man alam ng buo, pero naramdaman niya agad ang bigat ng katotohanang iyon. Ang lakas ng sikmura niya kanina ay napalitan ng takot na hindi niya pa naramdaman kahit kailan sa buhay niya. Habang nananapili siya roong tulala at halos manlambot ang tuhod, patuloy ang paggalaw ng buong opisina, pabilis ng pabilis, parang may darating na bagyong hindi nila kayang pigilan. Pero sa lahat ng tao sa building na iyon, si Roxanne ang pinakakabado dahil kahit walang nagsasalita, alam niyang ang panahong ng paniningil ay nagsisimula na. At wala na siya kahit anong kontrol para pigilan ito. Sa oras na tuluyang kumalat sa opisina ang bulong-bulungan tungkol sa tunay na katauhan ng babaeng dinuraan ni Roxanne, naging mas matindi ang kilos ng bawat department. Halos lahat ay tahimik ngunit mabilis. May tensyon sa bawat pagbukas ng pinto at may pag-aalala sa bawat pag-uusap na hindi sinasadyang marinig. Para bang biglang nagbago ang buong kapaligiran. Mula sa ordinaryong araw ng trabaho ay naging parang crisis mode ang buong kumpanya. Samantalang si Roxanne ay nanatili sa mesa niya, nakakapit sa gilid ng table na parang iyon na lang ang pumipigil sa kanya para hindi matumba. Ang dating mataas niyang noo ay tuluyan nang bumaba at bawat minuto ay pakiramdam niya'y may kamay na unti-unting humihigpit sa leeg niya. Hindi pa man niya lubusang natatanggap ang katotohanan posibleng asawa ng CEO ang babae. Nagsimula ng magdatingan ang mga taong hindi niya inaasahang makikita sa floor nila. Ang legal team ay nagpunta, dala ang makapal na folders. Ang head ng PR ay pumasok, nakikipag-usap sa HR tungkol sa internal containment sakaling kumalat ang video sa social media. Ang IT security ay nagsimulang mag-monitor ng CCTV at devices. Ang mga directors ay nagtitipon-tipon, halatang naguguluhan pa, pero alam nilang dapat kumilos ng mabilis. Samantalang ang buong opisina ay halos magkukulaps sa pag-aayos ng damage control, si Roxanne naman ay nakaupo, hindi makakilos. Gusto niyang tumayo, lumabas ng building o tumakas kahit saan, pero parang nanigas ang mga paa niya. Hindi niya alam kung magpapaliwanag ba siya o magpapakita ng lakas o magsusumamo ng tawad. Ang tanging alam niya, hindi niya dapat dinuraan ang babaeng iyon. At kung totoo mang asawa ni Adrian ang babae, hindi lang pangalan niya ang mawawasak, posibleng buong buhay niya. Maya-maya bumukas ang pinto ng executive lounge
lumabas ang dalawang HR officers at sa likod nila ay ang head of security. Pabulong silang nag-usap habang patingin-tingin sa direksyon ng mesa ni Roxanne. Kapag nagtatagpo ang mga mata nila, umiwas ang mga ito. Napailing ang isa at sumenyas na parang may malaking problemang kailangan pagdesisyonan. Ang simpleng paglingon ng mga taong iyon ay parang kutsilyong tumutusok sa dibdib niya. Hindi ni siya pinagsasabihan, pero pakiramdam niya ay unti-unti nang bumabagsak ang desisyon laban sa kanya. Habang nakaupo siya roon, narinig niya ang paglapit ni Miss Ortega mula HR, isang babaeng hindi basta-basta lumalabas sa floor. Malumanay ang boses nito, ngunit hindi iyon nagbibigay ng ginhawa. "Roxanne," sabi niya, "kailangan mong pumunta sa conference room. May kailangan pag-usapan." Hindi man niya alam ang buong detalye, pero malinaw sa tono ni Miss Ortega na seryoso ang sitwasyon. Tumayo si Roxanne, nanginginig, at halos hindi niya maigalaw ang mga binti niya. Habang naglalakad siya sa hallway, ramdam niya ang mga tingin ng lahat. Hindi na iyon mga tingin ng paghanga o inggit. Mga matang puno ng awa, takot at kaunting paghatol. Ni isa ay walang lumapit upang puluman siya. Pagdating nila sa conference room, naroon ang ilang managers at ang head ng HR. Tahimik silang nakatingin kay Roxanne at may ilang folder na nakalatag sa mesa. May nag-brief tungkol sa sitwasyon. May complaint na naisumiti na. Maraming nakakuha ng video. Nakita namin ang full footage sa CCTV. Base sa protocol, kailangan nating gumawa ng aksyon. Habang nagsasalita sila, para bang lumalayo ang mundo ni Roxanne. Ang boses nila'y humihina, lumalabo, at ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng puso niya. Hindi sapat ang anumang paliwanag para mawala ang ginawa niya. Samantala sa lounge, kahit hindi niya nakikita, ramdam niya ang kahalagahan ng nangyayaring pag-aasikaso kay Grace. May mga staff na nagdadala ng tubig, may nag-aayos ng air conditioning, at may tumatawag pa sa personal physician ng executive family. Isang pribilehiyong hindi nabibigay sa kahit sinong empleyado. Habang patuloy ang kilos ng management, naramdaman ni Roxanne na parang mas lalong lumalayo ang pag-asa niya na maayos ang lahat. Hindi lang nakakahiya ang nangyari. Insulto yon sa isang taong higit pa sa anumang tingin niyang kaya niyang pagmalakihan. Pagkatapos ng meeting, pinayagan siyang bumalik sa mesa niya habang hinihintay ang official directive. Ngunit pagbalik niya, hindi niya naabutan ang dating ambience ng opisina. Ang mga tao ay hindi na humaharap sa kanya at ang iba ay umiwas pa ng tingin. Ang ilan ay nagsisiksikan sa pantry, nakikinig sa mga manager na pabulong na sumasaway. Walang magkakalat ng usapan, hintayin natin ang announcement. Habang nakaupo si Roxanne, dumaan si Director Ramos at nagsalita sa telepono. Hindi sinasadyang marinig niya ang mahalagang linya. Siguraduhin ninyong walang makikitang mali ang asawa ni Sir Adrian sa kahit anong aspeto ng kumpanya habang narito siya. Dun, lalo siyang napatigil. Hindi biro ang paggalang ng mga directors. Hindi ito level ng treatment para sa ordinaryong bisita. Hindi rin ito ibinibigay sa kahit anong VIP. Ang ganitong pag-aasikaso ay para lamang sa pinakamahalagang tao sa buhay ng CEO. Sa sandaling iyon, tuluyan nang nalubog ang puso ni Roxanne sa pinakakailalim na antas ng takot. Hindi niya na kailangan ng kumpirmasyon. Hindi niya kailangang marinig mula sa management o kahit kanino. Alam na niya, ang babaeng dinuraan niya, ang babaeng minamaliit niya kanina pa, ay hindi ordinaryong tao, hindi aplikante, hindi lost visitor, asawa ng CEO. At sa pag-unawa niya sa katotohanan iyon, naramdaman niyang parang gumuho ang lahat ng inangkin niyang lakas at posisyon. Ang bawat yabang na ipinakita niya sa loob ng kumpanya ay bigla nang nagmistulang hangin. At ang araw na akala niya'y ordinaryo
ay biglang naging simula ng pinakamasakit na pagbagsak ng buhay niya. Habang patuloy na nag-iingay ang hallway sa mabibigat na yabag ng mga managers at sa mabilis na pag-uusap ng HR, biglang bumukas ang elevator sa dulo ng executive floor. Mula roon ay lumabas si Adrian, ang CEO, na kagagaling lamang sa biyahe. Hindi siya nakakotse, hindi naka-escort, ang usual security team at halatang padalos-dalos ang pagdating niya. Suot niya ang simpleng dark suit, may bahid ng pagod sa muka, ngunit ang lakas ng presensya niya ay agad nagpatigil sa buong opisina. Lahat ng empleyado ay tila kusang sumunod sa isang di nakikitang utos upang lumayo at bigyan siya ng daan. Habang papalapit siya, nakita ni Roxanne mula sa kinatatayuan niyang mesa ang pag-igting ng panga ni Adrian. Hindi ito galit na madalas niyang nakikita kapag may presentasyon na hindi pumasa. Hindi rin ito pagod dahil sa biyahe. Ito ay takot, pagkabahala at matinding pag-aalala. Isang uri ng emosyon na hindi niya inakalang magagawa ni Adrian para sa kahit sino. Sa loob ng maraming taon na nagsilbi siya bilang sekretarya nito, ngayon lang niyang nakitang parang desperado ang CEO at ang pinakamalaking dagok sa puso niya, ang dahilan ng pag-aalalang iyon ay hindi siya. Hindi man lumingon si Adrian sa direksyon niya, agad niyang naramdaman na sa wakas, tumama ang kabigatan ng ginawa niya. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig nang makitang dumiretso ang CEO sa lounge nang hindi man lang siya tinitingnan. Samantalang dati ay kaunting ngiti lang niya ay agad nitong napapansin. Sa sandaling iyon, napatunayan niya ang katotohanan. Hindi niya kailanmang pagmamay-ari ang kahit anong pwesto sa buhay ng lalaki. At ang babaeng inuraan niya, iyon ang tunay na mahal nito. Pagpasok ni Adrian sa lounge, agad isinara ng security ang pinto pero may ilang segundo na bigla at malinaw pa ring umabot sa tainga ng mga taong nasa hallway ang boses niya. "Grace, sweetheart, anong nangyari sa'yo?" Nanginginig at puno ng pag-aalala ang boses na iyon, katulad ng boses ng isang lalaking halos mawalan ng mundo kapag may nangyaring masama sa asawa niya. Ang ilang empleyadong nakarinig ay nagkatinginan at halos sabay-sabay silang napahinga ng malalim. Si Roxanne sa kagilang dulo ay parang tinanggalan ng lahat ng lakas. Halos mabagsak siya sa upuan niya. Hindi niya inakalang ganito kasakit pala ang makita at marinig ang pruweba na ang taong pinaniwalaan niyang may nararamdaman sa kanya ay may mas malaking pagmamahal sa iba. Pagmamahal na hindi niya kailanman natanggap o mararamdaman mula kay Adrian. Pagkalipas ng ilang minuto, muling bumukas ang lounge door. Lumabas si Adrian, ngunit ibang-iba na ang ekspresyon niya. Hindi pagod, hindi natataranta, kundi puno ng galit na pinipigil. Ang uri ng galit na hindi sumisigaw pero kaya mong maramdaman mula sa sahig pa lang. Lahat ng nasa hallway ay napaurong at ang iba ay napahawak sa kanilang dibdib dahil sa tensyong dala niya. Tumawag siya sa mga directors na nasa boardroom at sinabi lang ng mababa pero puno ng autoridad, "Gather everyone now." Habang umaakyat ang mga directors, iniabot ng HR head ang tablet kung saan nakaplay ang video ng insidente. Nakita ni Adrian ang buong pangyayari mula sa pagbangga, sa pangaalipusta hanggang sa mismong pagdura. Maputlang maputla ang mukha ng CEO habang pinapanood yun. Nakikita niya ang asawa niyang kasama sa buhay, minahal at inalagaan, na dinudunisan ng isang empleyadang pinagtiwalaan niya. Sa bawat segundo ng video, lalo siyang nanginig sa galit. Nang matapos ang video, tumingin siya sa HR at walang kahit anong patlang, sinabi niya, "Call her in." Kahit hindi niya binanggit ang pangalan, alam ng lahat kung sino ang tinutukoy niya. Nang sunduin ng HR si Roxanne, halos ayaw gumalaw ng katawan niya. Ang dating matapang na sekretaryang kayang magpatigil ng buong opisina gamit ang isang tingin, na yon ay parang batang napagalitan, nanginginig sa bawat hakbang,
Habang naglalakad siya sa hallway patungo sa conference room, ramdam niya ang kahit kaunting awa ng ilang empleyado, pero mas nangingibabaw ang takot. Hindi nila alam kung ano ang mangyayari, pero alam nilang hindi iyon magiging magaan. Pagpasok ni Roxanne, hindi pa siya nakapagsasalita ay agad siyang nahinto nang tumingin si Adrian sa kanya. Hindi ito tumitingin sa baba, hindi umiwas ng tingin, diretso malamig puno ng sakit. Hindi pa man siya nagsasalita. Alam niyang tapos na ang lahat. Nakaupo si Grace sa kabilang dulo ng mesa, may hawak na maliit na tuwalya at tahimik lang. Hindi siya nagalit, hindi nagsumbong, hindi sumigaw. Pero sapat na ang pagod at lungkot sa mukha nito para malaman ng sinuman kung gaano kasakit ang pinagdaanan niya. Roxanne, simula ni Adrian, mababa ang boses pero mabigat. Ipaliwanag mo ang nangyari. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Magrereklamo ba siya tungkol sa pagkakabangga? Sasabihin bang hindi niya alam na asawa ito ng CEO? O magsisinungaling? Ngunit nang makita niyang tahimik na nakatingin si Grace sa mesa, natunaw ang lahat ng dahilan niya. Kahit anong palusot ay hindi kakasya sa ginawa niya. I didn't know. Nanginginig niyang sagot. Hindi ko po alam kung sino siya. Umiling si Adrian. Mabagal, ngunit may matinding disappointment. Roxanne, kahit hindi mo alam, kahit sino pa siya, wala kang karapatang gawin yon sa kahit sinong tao. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Roxanne ang bigat ng sariling salita niya noon. Ang yabang, ang panlalait, ang karahasang palagi niyang inaasta. Ngayon, lahat yon ay bumabalik sa kanya. Doble pa ang tama. Napahawak siya sa kanyang dibdib, hindi dahil sa sakit ng puso, kundi sa pagod ng katauhang ilang taon niyang itinayo sa kasinungalingan. Ang paniniwalang espesyal siya, na mahalaga siya kay Adrian, at na may lugar siya sa buhay nito. Ngayon, kitang-kita niya sa mga mata ng CEO na wala siyang kahit anong kahulugan dito. Kung may ginawa pa akong masama sa iyo, handa akong humingi ng tawad. Hindi ko naman intensyong masaktan. Hindi pa siya natatapos, pinutol siya ni Adrian. Ang problema, Roxanne, sanay kang saktan ang iba. At ngayon, ginawa mo sa pinakamahalagang tao sa buhay ko. Parang binunot ang puso niya. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng lakas niya. Nakayuko siya, hindi makapagsalita, habang si Grace naman ay marahang tumayo. Sa malumanay at mahinahong boses, sinabi nito, "Let's not drag this out. Masama ang ginawa mo. Pero hindi ako galit. Hindi rin ako maghihiganti. Pero dapat kang managot." At doon nagsimula ang opisyal na pagputol ng ignayan ni Roxanne sa kumpanyang pinaniwalaan niyang teritoryo niya. At sa loob ng conference room na iyon, habang bumabagsak ang mundo niya, unti-unti niyang naramdaman na ang lahat ng ginawa niya, pangmamata, panlilibak, panlalait, ay nagbalik sa kanya ng hindi niya inaasahan at hindi niya kayang takasan. Pagkatapos ng mabigat na pag-uusap sa conference room, kumalat ang katahimikan sa buong floor na tila ba may nangyaring lindol na hindi nila nakita. Pero lahat ay nakaramdam ng pagyanig. Lumabas si Roxanne mula sa silid na para bang wala nang natira sa kanya. Hindi siya pinagalitan ng malakas, walang sigawan, walang murahan. Pero ang bigat ng bawat salitang narinig niya ay sapat na para tuluyang magiba ang imahe niya sa sarili. Nakasalubong niya ang ilang empleyado sa hallway, ngunit iilan lang ang tumingin. Mga tinging hindi masama. Hindi rin mapanghusga kundi tinging alam nila kung gaano pasakit ang nararanasan niya. Pero ang sakit na yon ay hindi makakabura sa ginawa niyang pananakit sa iba. Samantala, sa loob ng lounge, nanatili si Grace kalmado ngunit halatang pagod sa nangyaring kaguluhan. May isang staff ang nag-abot sa kanya ng mainit na saa at isa pang empleyado ang nag-alok na tawagin ang private physician. Ngunit marahan lang siyang umiling at nagsabing kayang-kaya niya. Hindi niya kailangan ng espesyal na atensyon.
Hindi niya kailangan ng pag-aalaga na sobra. Ang tanging gusto niya ay matapos ng maayos ang nangyari at hindi na lumala pa ang gulo. Sa totoo lang, mas gusto pa niyang umiwas na makasakit ng loob ng iba. Hindi siya sanay magreklamo o magparusa. Tahimik lang siyang babae na hindi namimili ng tao. Kaya lalong nagkakaroon ng bigat ang ginawa ni Roxanne. Dahil ginawa niya iyon sa taong hindi kailanman lumaban kahit kanino. Nang makabalik si Adrian sa lounge pagkatapos ng meeting, umupo siya sa tabi ni Grace at marahang hinawakan ang kamay nito. Ang CEO na kilala sa pagiging istrikto, mabilis magdesisyon at walang kinakampihan pagdating sa negosyo ay biglang naging ordinaryong asawa, nag-aalala, nagko-comfort at humihiling ng tawad na para bang siya ang nagkulang. "I'm so sorry this happened," bulong niya. "Ako dapat ang nagprotekta sa'yo. Hindi dapat umabot sa ganito." Ngumiti si Grace ng mahina. "Hindi mo kasalanan, Adrian. Nagkataon lang na may taong nasanay ng mali ang pagtrato sa kapwa." Maamo ang boses niya, hindi mataas, hindi mapait. Maging si Adrian ay napabuntong hinga. Bilang CEO, kailangan niyang protektahan ang integridad ng kumpanya, ang imahe ng management at higit sa lahat, ang dignidad ng asawa niya. At ngayong nakita niyang nasaktan ito, hindi dahil sa dumi sa mukha, kundi sa paraan ng pagtrato sa kanya. Hindi na niya kayang palampasin ang ginawa ni Roxanne. Habang nagpapatuloy ang internal process ng HR, tinawag ni Adrian ang mga directors para sa mas malinaw na desisyon. Hindi na lamang ito simpleng disciplinary action, dahil hindi ordinaryong insidente ang nangyari. Sinaktan ng empleyado ang asawa ng CEO, isang taong may VIP clearance, at higit pa roon ang pagdura ay malinaw na harassment. May mga empleyado rin na nagsimulang magbigay ng testimonya tungkol sa paulit-ulit na pangmamaliit ni Roxanne sa kanila, kaya lumaki ang kaso at nagkaroon ng official record ng pattern of misconduct. Nang ibigay kay Adrian ang kumpletong report, napahinto ito sandali habang binabasa ang listahan ng reklamo. Hindi niya inasahan kung gaano karami ang naging biktima ng pag-uugali ni Roxanne, kung gaano karaming empleyado ang nanahimik dahil takot na mawalan ng trabaho, kung ilang tao ang tinuring niyang mababa at walang halaga. Ang lakas ng loob ni Roxanne ay matagal nang hindi dahil sa galing o dedikasyon nito, kundi dahil sa maling paggamit ng kapangyarihan at tsismis tungkol sa relasyon nila, isang bagay na hindi naman niya kailanman pinatotohanan. Pagbalik niya kay Grace, ibinahagi niya ang findings. "It's worse than I thought," sabi niya, malungkot ang tono. "Marami pala siyang nasaktan, hindi lang ikaw." Tumingin si Grace sa kanya, may lambing ngunit may lakas. Kung ganon, baka panahon na para harapin niya ang mga consequence. Samantala, si Roxanne naman ay nakaupo sa isang bakanteng conference room habang nagpupulong ang HR at legal team para sa final decision. Sa loob ng kwarto, hawak niya ang cellphone niya at nakatingin sa screen na walang anumang mensahe. Dati, halos lahat ng chat niya kay Adrian ay puno ng lambing, pahiwatig, o kulang na lang ay pagbibigay ng atensyon. Ngunit ngayon, wala man lang isang text mula rito. Wala ring tawad. Wala ring paliwanag. Sa unang beses, na-realize niyang siya lang pala ang lumilika ng ilusyon na espesyal siya. Ang relasyon na pinagyayabang niya ay pawang kasinungalingan na siya rin ang naniwala. Habang lumalalim ang pagkaunawa niya sa realidad, hindi na niya napigilan ang luha. Hindi dahil sa posibilidad na mawalan siya ng trabaho, kundi dahil sa kahihiyang hindi niya kayang burahin. Tinuruan siya ng sitwasyon na hindi lahat ng magandang muka at magandang uniforme ay magdadala ng respeto. Hindi rin sapat ang pagiging malapit sa kapangyarihan. Kung wala kang karakter, wala kang tunay na halaga. Sa wakas, bumalik ang HR head at legal counsel sa silid. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Ipinaliwanag nila ang desisyon. Suspension effective immediately.
pending termination. At dahil sa bigat ng insidente at sa panghahamak na ginawa niya, isasama ang reklamo sa legal case sakaling ituloy ni Grace ang personal na demanda. Tahimik lang si Roxanne habang pinapakinggan ang lahat. Walang pagtutol, walang galit, walang paliwanag. Ang naubos na ang lahat ng boses niya. Pagkatapos ng announcement, lumabas siya ng kwarto at nakita ang hallway na dati pinamumunuan niya sa yabang. Ngayon, bawat yapak niya ay mabagal, mabigat, at parang humihingi ng tawad sa sahig na tinapakan niya ng mayabang sa loob ng maraming taon. At habang papalapit siya sa elevator upang makuha ang mga gamit niya, nakita niya sa dulo ng koridor si Grace. Tahimik itong nakaupo habang inaayos ng staff ang mga papeles na kailangan niya para sa VIP clearance. Hindi nagtagpo ang mata nila. Hindi nagbanggit ang isa sa kanila. Pero sapat ang presensya ni Grace para maramdaman ni Roxanne ang isang katotohanang hindi niya makakalimutan, na minsan ang kababaang loob ay mas makapangyarihan pa sa anumang kayang ibigay ng ranggo o relasyon. At sa muling pagbukas ng elevator, alam ni Roxanne na hindi na siya babalik bilang ang sekretaryang kilala sa yabang. Kung sakaling babalik man siya sa mundo, magsisimula siya hindi sa pag-aari ng lakas, kundi sa pag-unawa kung paano maging tao. Pagkahinto ng elevator sa ground floor at paglabas ni Roxanne, dala ang kahon ng personal niya gamit. Parang biglang naging mas mabigat ang hangin sa paligid. Wala na ang dating yabang sa lakad niya, wala na ang tikas at kumpiyansa na palagi niyang bitbit. Ang bawat hakbang ay parang may kasamang pag-ako ng lahat ng pagkakamaling matagal na niyang ikinubli. Sa lobby, may ilang empleyadong papauwi na at kahit walang nagsasalita, ramdam niya ang mga matang sumusulyap, hindi na may takot kundi may awa. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang epekto ng mga taong sinaktan niya. Mga tinawanan niya, nilait niya, tinabig niya sa hallway na parang wala silang halaga. Ngayon, ganun din ang nararamdaman niya sa sarili. Walang halaga, wasak at parang hindi niya alam kung saan magsisimula. Sa taas naman, nagbalik si Adrian sa loob ng opisina matapos tiyaking ligtas at komportable si Grace. Nang makaalis na si Roxanne, bumalik siya sa desk niya. Isinara ang pinto ng opisina at umupo sandali na parang sinusubukang pigilin ang bigat ng lahat ng nangyari. Tumigil ang mundo niya noong nakita niya ang video. Hindi man sinampal o sinaktan ng pisikal si Grace, ang pagdura ay tila sampal sa sarili niyang dignidad bilang asawa, bilang lalaki at bilang CEO. Sa loob ng ilang taon, ay pinanatili niyang pribado ang buhay nila ni Grace dahil ayaw niyang masangkot ang asawa niya sa corporate politics. Pero ngayon, ang mismong proteksyong iyon ang nagbigay daan para tratuhin siya ng ganoon kalupit ni Roxanne. Agad niyang tinawagan ang board at personal na humingi ng tawad dahil sa pagkakalusot ng ganitong pag-uugali sa isang mataas na posisyon sa kumpanya. At habang dalawang direktor ang nag-uusap tungkol sa legal steps, tahimik lang si Adrian pinipigilan ang pagsabog ng galit. Hindi siya sanay magalit ng ganoon, pero ang pag-humiliate kay Grace sa harap ng mga tao ay higit pa sa inasahan niyang kayang gawin ng isang empleyado niyang pinagkatiwalaan. Sa kabilang dulo ng opisina, si Grace ay nagmi-meeting kasama ang ilang department heads para pag-usapan kung paano maiiwasang maulit ang ganitong uri ng misconduct. Hindi siya nagsisigaw, hindi siya naghihiganti, subalit ang bawat salitang binibitawan niya ay may bigat. Hindi ko kailangan ng espesyal na pagtrato, wika niya, pero kailangan ng mga empleyado ninyo ng respeto, mula man sa boss o sekretarya o sinumang nasa taas.
Ang isang lugar na walang respeto ay hindi kayang magtagal kahit gaano pa kalaki ang earnings niya. Tumango ang mga heads, halatang nahihiya dahil hindi nila naagapan ang pagwawalang ginawa ni Roxanne. Kahit mahinahon si Grace, kitang-kita ng lahat ang sugat na iniwan ng pangyayari. Hindi dahil sa dumi sa pisngi niya, kundi sa sakit ng pagtrato sa kanya bilang taong walang halaga. At para kay Adrian, iyon ang pinakamasakit. Sa buong buhay nila bilang mag-asawa, hindi niya kailanman binigyan ng rason si Grace para maramdaman na mababa ang tingin ng kahit sino sa kanya. Ngunit ang isang empleyadang dating pinagtiwalaan niya ang siya pang sumira sa prinsipyong iyon. Sa labas ng building, nakaupo si Roxanne sa bench habang hawak ang kahon ng gamit. Hindi pa siya umuuwi. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hindi niya alam kung paano magsisimula uli. Ang cellphone niya ay walang laman na tawag o mensahe at ang mga dating kaibigan niya ay nag-online pero hindi man lang nagparamdam. Walang gustong madamay sa gulo niya. Sa loob ng isip niyang naguguluhan, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na hindi niya alam, na hindi niya sinasadya. Pero kahit ulit-ulitin niya pa iyon, ay hindi mababago ang katotohanan. Sinaktan niya ang isang taong mabait at tahimik at walang anumang dahilan para tratuhin ng ganoon. Habang nakalubog sa sariling pag-iisip, narinig niya ang pintig ng sapatos na papalapit. Nang tumingin siya, nakita niya ang isang senior accountant, si Liza. Isang babaeng minsan na niyang pinahiya sa harap ng maraming tao dahil nagkamali ito sa pag-file ng report. Hindi niya inasahang lalapitan siya nito. Umupo si Liza sa tabi niya, hindi malapit pero hindi rin malayo. Walang galit sa mukha nito. Sa halip ay may pag-unawa. Roxanne, mahinahong sabi nito, minsan may mga bagay na kailangan nating pagbayaran para magising tayo. Hindi nakasagot si Roxanne. Gusto niyang sumigaw, magpaliwanag, humingi ng awa, pero walang lumabas. Hanggang sa naramdaman niya ang pagpatak ng sariling luha. Hindi paghihinagpis dahil natanggal siya, hindi rin dahil sa pagkawala ng pribiledyo, kundi dahil ngayon lang niya nakita ang sarili sa mata ng ibang tao. Isang taong ginamit ang posisyon at tsismis bilang sandata, isang taong hindi marunong tumanggap ng kapalit, isang taong nagmistulang halimaw sa sarili niyang mga mata. Kilala ko si Mrs. Grace, mahinang dagdag ni Liza. Hindi siya tao na magdadala ng galit, pero hindi ibig sabihin na wala kang pananagutan. Sana gamitin mo na lang ang sitwasyong ito para baguhin ang buhay mo. Napayuko si Roxanne. Ilang segundo siyang hindi gumalaw. I wish I could go back, bulong niya. Kung pwede ko lang bawiin ang lahat. Umiling si Liza, hindi mo kailangan bumalik, kailangan mong magsimula ulit. Samantala, sa loob ng opisina, bumalik si Grace sa lounge at tumayo sa bintana. Tahimik siyang pinagmamasdan ang lungsod. Maya-maya ay yumakap sa kanya si Adrian mula sa likod. I won't let this happen again. Bulong niya. Hindi ako papayag na may manghamak pa sa'yo. Ngumiti si Grace ng maliit. At sa kalma niyang tono ay sinabing, hindi mo kailangang protektahan ako mula sa mundo, Adrian. Pero dapat mong protektahan ang kumpanya mula sa mga taong nakaalimuom sa kapangyarihan. At sa sandaling iyon, lalong tumibay ang pasya ni Adrian. Hindi lang niya tatapusin ang kaso, gagawin niyang mas mahigpit at makatao ang kumpanya. Dahil may isang babaeng nag-remind sa kanya na kahit gaano kalaki ang korporasyon, hindi ito masusukat sa profits, kundi sa pagtrato nito sa tao. At habang tuluyang lumalalim ang gabi, naghahanda ang kumpanya sa malaking pagbabago. Samantalang si Roxanne, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ay nagpatahimik sa sarili at inisip ang simpleng tanong na hindi niya kailanman tinanong noon. Paano nga ba maging mabuting tao?
At doon nagsimula ang pagkabasag ng dating Roxanne upang magbigay daan sa posibleng pagbangon ng isang taong hindi naaasa sa yabang, kundi sa tunay na pagbabago. Kinabukasan, tila mas mabigat ang simoy ng hangin sa buong Monter Global Corporation. Hindi man opisyal na inanunsyo ang nangyari, alam ng lahat ang mga pangyayari. Ramdam sa bawat departement ang tensyon. May mga nag-uusap ng pabulong, may mga umiwas sa tsismis at may mga halatang kinakabahan dahil baka madamay sa nagaganap na investigasyon. Sa bitna ng lahat, nakalatag na ang mga dokumentong kinakailangan ng HR para formal na iproseso ang kaso ni Roxanne. Hindi ito madaling usapin dahil kahit pa hindi humingi ng matinding parusa si Grace, ang bigat ng insidente at ang dami ng testimonya ng mga empleyado ay sapat para kailanganin ng management na gumawa ng malinaw at makatarungang hakbang. Nagsimula ang araw sa paglalakad ng HR team sa iba't ibang departament upang kumuha ng pahayag mula sa mga nakasaksi. Ang ilang empleyado ay nauutal habang nagkukwento, hindi dahil sa takot, kundi dahil ngayon lang sila lumakas ang loob na magsalita tungkol sa mga naranasan nila sa kamay ni Roxanne. May nagbahagi ng insidente kung saan tinawag silang bobo sa harap ng iba. May nagkwento na minsang tinabig ng sekretarya ang kanilang gamit dahil nakaharang daw ito sa daanan ng VIP. May isa pang intern na halos maiyak habang sinasabing muntik na siyang mag-resign nang wala sa oras dahil sa pang-aalipusta ni Roxanne. Sa bawat kwento, kitang-kita ang pagbigat ng mukha ng HR staff dahil hindi nila inakalang ganito pala kalawak ang sugat na iniwan ng sekretarya sa opisina. Habang nangyayari iyon, si Adrian ay abala sa pakikipagpulong sa legal department. Nakalapag sa mesa niya ang checklist ng mga dapat sundin: administrative penalty, termination protocol, legal options, at company protection sakaling lumabas ang video sa publiko. Tahimik lang si Grace sa sulok habang pinapanood siyang nagmi-meeting. At sa bawat pag-angat ng tingin ni Adrian, parang humihingi siya ng kumpirmasyon sa asawa kung tama ba ang ginagawa niyang hakbang. Ngunit simple lang ang sagot ni Grace, isang mahinang tango, hindi dahil hinahangad niyang maparusahan ng sobra si Roxanne, kundi dahil alam niyang may responsibilidad si Adrian bilang pinuno. Sa loob-loob niya, ang layunin ay hindi paghihiganti, kundi pag-ayos ng kultura sa kumpanya. Samantala, si Roxanne, na pansamantalang hiniwalay sa office operations, ay nasa isang maliit na waiting room ng HR. Walang cellphone, walang kausap, at walang kahit sinong bumibisita. Minsang pumasok ang isa sa HR staff upang ibigay ang written notice, at doon niya opisyal na nabasa ang mga salitang suspension without pay, case review, at possible termination. Sa unang tingin, parang hindi iyon tumama sa kanya. Pero nang binasa niya uli, dahan-dahan siyang napaupo. Ang lahat ng kinatatayuan niya, ang kapangyarihan, ang presensyang kinakatakutan ng iba, ang pagkukwento tungkol sa relasyon nila ni Adrian, ay biglang naging wala. Hindi niya masisi ang HR. Hindi niya masisi ang kumpanya. Ang nagdala sa kanya sa sitwasyong ito ay wala ng iba kundi siya rin. Habang nakaupo sa loob ng silid, rinig niya ang pagaspas ng mga papel at ang mabababang boses ng mga taong nagtatakbuhan sa labas. Dati, kapag nakakakita siya ng kaguluhan sa opisina, palagi siyang may komento, palaging may sinasabing masakit, palaging naghahanap ng taong mas mababa pa kaysa sa kanya. Ngayon, siya na ang nasa pinakamababang posisyon at sa katahimikan, doon niya mas naramdaman ang bigat ng pagkakamali niya. Lumipas ang ilang oras bago tinawag siya para sa formal na pagpupulong kasama ang board committee. Tahimik niyang tinahak ang hallway at bawat hakbang ay parang may sariling echo na nagpapaalala ng kanyang pagbagsak. Pagpasok niya sa conference room,
Naruroon ang ilang directors, ang head of HR, ang legal counsel, at si Adrian mismo. Nakaupo, seryoso, mahigpit ang dibdib, pero hindi galit ang ekspresyon. Masakit, disappointed, at doon tumama ang takot ni Roxanne. Hindi dahil galit si Adrian, kundi dahil hindi na ito kailanman titingin sa kanya tulad ng dati. Kahit gaano pa kaliit ang tingin na yun noon. Sinimulan ng HR head ang pulong sa paglalahad ng findings. Pattern of misconduct, multiple complaints, violation of corporate code of ethics, ay harassment laban sa asawa ng CEO. Nang banggitin ang huling bahagi, napatingin si Roxanne kay Grace na nakaupo rin sa silid. Tahimik, marangal, walang kahit katiting na galit sa muka. Isa iyon sa mga bagay na lalo siyang sumaktan. Kahit gaano kalaki ang kasalanan niya, hindi nagmura o sumigaw si Grace. Hindi siya tiningnan ng masama. At doon na tuluyang bumigay ang boses niya. I'm sorry. Mahinang simula niya. Halos hindi marinig. Hindi ko alam kung sino siya. Pero kahit hindi ko alam, mali pa rin ang ginawa ko. Hindi ko dapat ginawa iyon sa kahit kanino. Nanginginig ang boses niya, pero wala nang yabang, wala nang pagtatakip, wala nang pagpapaliwanag. Nasaktan ko kayo, nasaktan ko ang kumpanya, at nasaktan ko ang sarili ko. Alam kong hindi ko kayang bawiin, pero handa akong harapin ang kahit anong desisyon ninyo. Tahimik ang silid pagkatapos ng salita niya. Si Adrian, sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang insidente, ay tumingin ng diretso sa kanya. Roxanne, sabi niya, mababa ang tono. Hindi ito tungkol sa akin. Hindi rin ito tungkol kay Grace. Ito ay tungkol sa lahat ng taong sinaktan mo nang hindi mo namamalayan. Hindi ko masasabi kung anong parusa ang tama o kulang. Pero isa lang ang malinaw. Ang pagtrato mo sa iba ay kailangang matigil. Naging napakabigat ng katahimikan pagkatapos ng pahayag. Nagtagal iyon ng ilang segundo bago nagsalita muli ang legal counsel upang ipahayag ang final recommendation. Termination. With cause. May posibilidad ng legal action depende sa desisyon ni Grace at ban mula sa lahat ng subsidiary ng kumpanya. Hindi umiyak si Roxanne. Hindi sumigaw. Hindi nagpaliwanag. Para siyang naupo sa katotohanan na hindi na niya mababago. At marahil iyon ang unang pagkakataon na naging totoo siya sa sarili niya. Hindi siya biktima. Siya ang may kasalanan. Nang matapos ang pulong at dahan-dahang tumayo si Roxanne, sabay silang nagkakatinginan ni Grace. Walang galit, walang paghihiganti. May lungkot, oo, pero may bahid din ng pag-unawa. Bahagya siyang tumango bilang simpleng mensahe na natanggap niya ang paghingi ng tawad. At nang lumabas si Roxanne ng room na iyon, alam niyang simula pa lang ito ng pinakamatinding pagsubok sa buhay niya. Ngunit sa unang pagkakataon, handa siyang harapin iyon. Hindi bilang ang dating sekretaryang puno ng yabang, kundi bilang isang babaeng natutong humarap sa sarili niyang pagkakamali. Pagkalabas ni Roxanne mula sa conference room kung saan formal na ibinaba ang desisyon sa kanya, isang malalim na katahimikan ang bumalot sa buong hallway. Hindi na ito ang katahimikang dala ng takot sa kanyang presensya, kundi ang tahimik na pag-unawa ng mga taong nakasaksi sa pagbagsak niya. Wala nang sumunod sa kanya. Wala nang nagtanong, wala ring nangahas na lapitan siya. Para bang hinayaan na lamang siya ng mundo na harapin ang bigat ng katotohanang tuluyan na siyang wala sa kumpanyang inakalang hawak niya. Sa kabilang bahagi ng gusali, nagsimula na ang legal team sa mas formal na pagproseso ng kaso. May mga dokumentong isinumite mula sa testimonya ng mga empleyado, may surveillance footage na naka-archive para sa record, at may mga rekomendasyong ipinapadala sa board para sa long-term policy change. Hindi pa tapos ang internal matters at bahagi niyon ang pag-assess kung kailangan bang i-forward ang kaso sa korte. Hindi dahil kailangang maghiganti si Grace,
Sa katunayan, ayaw niya ng anumang gulo. Pero dahil may batas na kailangan sundin at may pananagutang kailangang harapin ang sinumang lumabag sa dignidad ng iba. Habang nag-uusap ang legal team, marahang pumasok si Grace sa room. Kuminto sila sa ginagawa nila para bigyang daan siya. Hindi siya nagpunta roon para i-pressure ang mga abogado. Nagpunta siya para maging patas. Kung maaari, sabi ni Grace, kalmado at mahinahon, gusto kong siguraduhin na kung may magiging legal na hakbang, iyon ay ayon sa tamang proseso. Hindi ko kailangan ng mabigat na parusa para sa kanya. Ang kailangan ko ay makitang hinarap niya ang ginawa niya ng may pag-unawa. Napatamo ang legal counsel. Kahit sila, humanga sa klase ng pananaw ni Grace. Ang uri ng taong may mabigat na dignidad, ngunit marunong magtaumbaba. Sa kabilang banda, si Adrian ay may sarili namang pagharap sa bigat na nangyari. Bilang CEO, hindi niya kayang hayaang may kahit sinong lumabas sa kumpanya na walang natututunang leksyon mula sa insidenteng ito. Kaya tinawag niya ang HR at PR department upang ayusin ang internal memo na susuporta sa pagbabago ng pamamalakad sa opisina. Hindi ako papayag, sabi niya, na may sinumang tatapak sa dignidad ng empleyado ko, maging manager man, supervisor o kahit sekretarya. Hindi natin hahayaang maulit ang nangyari. Alam ng lahat na hindi iyon banta kundi patakaran, at sa unang pagkakataon, nakita nilang si Adrian ay hindi lang CEO, isa siyang pinunong handang protektahan ang mga tao niya. Habang lumalalim ang araw at unti-unting humuhupa ang kaguluhan sa loob ng kumpanya, si Roxanne naman ay nakaupo sa maliit na sulok malapit sa entrance. Hindi niya alam kung uuwi na ba siya o mananatiling nakaupo roon. Hawak niya ang termination letter na kanina pa niya binabasa ng paulit-ulit. Sa bawat pagtingin niya, lalo lang sumasakit ang dibdib niya. May isa pang papel na inaabot sa kanya ng HR, Notice for Possible Legal Complaint. Siguro ay maaring atakihin ang karamihan ng tao kapag nakakita ng ganoon. Pero si Roxanne, sa puntong iyon, ay parang wala ng lakas para kontrahin ang kahit ano. Alam niyang kasalanan niya. Alam niyang kailangan niyang pagbayaran. Habang natayuko siya, may lumapit sa kanya, hindi empleyado, hindi manager. Isa itong legal assistant na inatasang magbigay sa kanya ng kopya ng CCTV footage na kailangan niyang tanggapin para sa proceedings. Tahimik niyang inabot ang USB at envelope. Ma'am, mahinang sabi nito, may pagkakataon po kayong magbigay ng statement. Hindi po namin ito gagamitin para saktan kayo. Kailangan lang po natin ang buong katotohanan. Tumango si Roxanne, halos hindi maramdaman ang sarili niyang ulo. Salamat, bulong niya, kahit halatang naghihirap ang puso niya. Sa pagkakataong iyon, tumayo na siya. Mabagal, mahina, pero may bahid ng pag-ako ng responsibilidad. Lumabas siya ng building, binabagtas ang malamig na hangin sa labas. Habang naglalakad sa sidewalk, nagsimula niyang maramdaman ang bigat ng mundo. Hindi dahil natalo siya, kundi dahil ngayon lang niya naramdaman ang epekto ng mga taon niyang panlalait sa iba. Sa bawat taong dumadaan, naaalala niya ang mga empleyado niyang binagsakan niya ng salita. Sa bawat malakas na ihip ng hangin, nararamdaman niya ang lamig ng mga tingin noong araw na dimuraan niya si Grace. Hindi niya alam kung paano haharapin ang buhay pagkatapos nito. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng trabaho, kung paano siya magsisimula, kung paano niya ipapaliwanag sa pamilya ang nangyari. Ngunit sa kabila ng lahat, may iisang bagay na alam niya. Hindi niya kayang takasan ang kasalanang ginawa niya. At ngayon, para sa unang pagkakataon, handa siyang harapin iyon hindi bilang sekretaryang makapangyarihan, kundi bilang isang taong may pagkukulang at kailangan ng pagbabago. Samantala, sa loob ng kumpanya, inihahanda na ng legal department ang mga dokumentong dapat ipadala sa korte
sakaling magdesisyon si Grace o ang kumpanya na ituloy ang kaso. Ngunit bago ito tuluyang i-forward, ipinatawag muna si Grace para pirmahan ang final recommendation. Tahimik niyang binasa ang papel. At pagkatapos ng ilang minuto, ibinaba niya ito at tiningnan ang legal counsel. Hindi ko itutuloy ang personal na demanda, sabi niya. Nagulat ang lahat kahit si Adrian. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. Hindi dahil gusto kong ipagtanggol ang ginawa niya, kundi dahil ang pinakamabigat na parusa ay naranasan na niya. Ang makita ang sarili niyang pagkakamali. Sapat na sa akin na hindi na siya makabalik dito at naharapin niya ang mga tao sa labas bilang bagong tao. Tumango ang legal counsel. Kung ganoon po, ang kumpanya na lamang ang magsusulong ng administrative action. Nagpasalamat si Grace at marahang tumayo. At habang papalabas siya ng silid na iyon, nakita niya si Adrian na nakasandal sa pader, naghihintay sa kanya. Walang salita, niyakap siya nito, mahigpit, buo, at sa sandaling iyon, ang lahat ng kaguluhan ay tila unti-unting napalitan ng katahimikan. Hindi dahil tapos na ang lahat, kundi dahil sa wakas, nagsisimula ng bumalik ang balanse sa buhay nila. At alam nilang pareho, ang nangyari ay hindi lang leksyon para kay Roxanne, kundi para sa buong kumpanya. At pinakamahalaga, isang paalala na ang respeto ay hindi dapat ipinagdadamot sa kahit sinong tao, kahit gaano pa kaliit ang tingin mo sa kanila. Lumipas ang ilang linggo matapos ang insidente at tuluyan ng umikot ang mundo sa paraang hindi inaasahan ni Roxanne. Mula sa pagiging kilalang sekretarya ng CEO, naging ordinaryong tao siyang naghahanap ng panibagong direksyon. Sa unang linggo, halos hindi siya lumabas ng bahay. Hindi niya kayang harapin ang mga tanong ng pamilya at kapitbahay, lalo na't alam niyang wala siyang magandang sagot para sa kanila. Ngunit habang tumatagal, na-realize niyang hindi siya maaaring manatiling nakalugmok. Kailangan niyang bumangon, hindi para sa iba, kundi para sa sarili niyang pagkatao. Unti-unti siyang nagsimulang mag-apply ng trabaho. Pero sa bawat interview, bumabalik ang kaba. Hindi niya kayang sabihin ang totoo kung bakit siya umalis sa Monterrey. Pero hindi rin niya kayang magsinungaling. Kaya sa ilang kumpanya, tiniyak niyang sasabihin ang bahagi ng katotohanan. Na nagkamali siya, nagpakita ng hindi magandang asal, at kailangan niyang lumabas para matuto. Marami ang tumatanggi. May ilang nag-aalinlangan, at may isang supervisor pa na nagsabing mahirap tanggapin ang aplikanteng may record ng misconduct. Hindi niya masisi ang mga yon. Ang nakaraan niya ay hindi madaling kalimutan. Sa gitna ng paghahanap, napilitang tumanggap si Roxanne ng trabahong malayo sa kinagisnan niyang corporate world, isang maliit na tindahan ng school supplies sa tapat ng barangay hall. Dito, walang aircon, walang mamahaling mesa, walang magarang uniforme. May simpleng apron lang siya at isang maliit na cashier box. Ngunit dito rin niya natutunan ang mga bagay na hindi niya kailanman inintindi noon. Pagtitiyaga, pakikitungo ng maayos sa lahat, at pagtrato sa bawat tao na may dignidad. May ilang estudyanteng hindi kayang magbayad agad pero pinapalampas niya. May mga magulang na nagrereklamo sa presyo ng notebook. Ngunit imbes na tarayan, marahan niya itong inaabutan ng mas murang alternatibo. Masakit isipin, pero doon niya unang beses naramdaman ang respeto ng tao. Hindi dahil sa posisyon, kundi dahil sa kababaang loob. Habang nagbabago ang buhay niya, ang kumpanya naman ay nagsimulang maghilom mula sa nangyari. Si Grace, matapos ang ilang linggong pagharap sa internal inquiries, ay naglaan ng oras para makausap ang ilang empleyado tungkol sa workplace respect training. Hindi ito parte ng trabaho niya, pero gusto niyang tumulong. Gusto niyang maging boses para sa mga taong nanahimik noon. Sa bawat pag-upo niya sa harap ng staff, walang yabang, walang espesyal na pagtrato. Siya pa nga ang nagiging halimbawa
ng pagiging mababa ang loob, kaya't lalo siyang hinangaan ng lahat. Sa kabilang banda, si Adrian ay nagpatupad ng bagong pulisya, isang mas istriktong code of conduct na nagbibigay proteksyon sa mga empleyado mula sa pang-aabuso. May hotline na maaaring tawagan, may anonymous reporting, at may regular evaluasyon ng workplace culture. Hindi ito dahil sa pagnanais niyang maghiganti kay Roxanne, kundi dahil ayaw niyang maulit ang sitwasyon kung saan ang mga tao ay natatakot magsalita. Isang araw, habang inaayos ni Grace ang ilang papeles sa opisina, napansin niya sa bintana ang isang babaeng naglalakad sa kabilang sidewalk. Pamilyar ang lakad, pamilyar ang postura, ngunit ibang-iba na ang dalang enerhiya. Nang tumingin ng mas maigi si Grace, nakilala niya si Roxanne. Nakasimple lang na blusa, may hawak na plastik ng paninda, at walang kahit katiting na yabang sa katawan. Hindi ito papasok sa building, hindi ito nagmamadali. Basta lang narilalakad, tila may iniisip ng malalim. Hindi niya binuksan ang bintana, hindi niya tinawag, pero napangiti siya ng bahagya. Sa halip na galit o sama ng loob, ang nakita niya ay isang babaeng natuto sa pinakamahirap na paraan. At sa sarili niyang tahimik na pagninilay, alam niyang hindi lahat ng masama ay kailangang gantihan ng masama. Minsan, sapat na ang panahon upang turuan ang tao ng leksyon nang hindi mo kailangang pahiyain. Sa kabilang banda, sa tindahan kung saan siya nagtatrabaho, nakatayo si Roxanne habang pinupunasan ang counter. Napakahangin ng araw na iyon at may sumilip na liwanag na tila nagpapaalala sa kanya na kahit gaano kahirap ang buhay, may pag-asa pa rin sa unti-unting pagbabago. May isang batang pumasok sa tindahan upang bumili ng lapis. "Ate Roxanne," sabi nito, "wala po akong pambayad ngayon, pwede pong bukas na lang?" Sa pagkakataong iyon, ngumiti siya, hindi pilit, hindi mapait, kundi tunay. "Sige iha, dalhin mo na, babalik kayo bukas." Ha? Ang simpleng palitan na iyon ay may bigat na hindi kayang tumbasan ng mga taon niyang pinagmalaking posisyon. Doon niya nakita kung gaano kahalaga ang isang maliit na kabutihang hindi niya kailanman ginawa noon. Maya-maya ay lumabas siya sa tindahan upang magpahangin. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin niya kayang humarap sa mga tao sa monter. Ngunit sa tahimik na paglalakad na iyon, naramdaman niya ang isang bahaging gumagaan sa loob niya. Hindi dahil nakalimot siya sa ginawa niyang pagkakamali, kundi dahil natututo na siyang baguhin ang sarili. At sa kabilang dulo ng lungsod, sa opisina kung saan minsan siyang nagari sa yabang, may isa ring taong nananalangin na sana, balang araw, makita niya uli si Roxanne, hindi upang pagalitan o iduwal ang nakaraan, kundi upang batiin siya at sabihing may lugar pa rin siya sa mundong ito kahit hindi sa kumpanyang iyon. Sa huli, pareho silang natuto, si Roxanne na hindi kailanman dapat ipagmalaki ang kapangyarihang hindi kanya, at si Grace na minsan ang pinakamalaking tagumpay ay ang pagpili na huwag saktan ang taong nanakit sa'yo. Ang paghilom ay hindi nagmumula sa galit. Nagmumula ito sa pag-asa. At sa pag-asang iyon, unti-unting nabuo ang bagong buhay ni Roxanne, kahit sa pinakasimpleng paraan. Makalipas ang ilang buwan, tila unti-unting naghilom ang sugat ng kumpanya. Mas tahimik na ang hallways ng monter, mas magaan ang pakiramdam ng mga empleyado, at mas malinaw ang ibinunga ng bagong workplace policies. Si Grace ay madalas nang bisita sa corporate events, hindi para ipakita ang kaniyang posisyon bilang asawa ng CEO, kundi upang ipaalala sa lahat ang kahalagahan ng respeto. Sa bawat pagharap niya, hindi niya kailanman binabanggit ang nangyaring eskandalo. Para bang wala iyon. Para bang ang tanging layunin niya ngayon ay gawing mas mabuti at mas makatao ang lugar na minsan
ay naging saksi sa panghahamak na naranasan niya. Samantala, si Adrian, na dati kilala sa istriktong pamamalakad, ay bahagyang nagbago. Mas bukas na ngayon ang komunikasyon sa pagitan niya at ng mga department heads. Mas madalas siyang bumaba sa iba't ibang department. Tahimik na nag-oobserba kung kumusta ang mga empleyado. Hindi upang maghanap ng mali, kundi upang siguruhing walang sinuman ang makararanas ng parehong pangyayaring nagpabago sa direksyon ng kumpanya nila. At sa bawat pagkakataong kasama niya si Grace, mas lalo pang napapansin ng mga tao ang pagmamahal at respeto niyang ibinibigay dito, isang bagay na lalong nagiging patunay kung bakit naging napakalaking pagkakasala ang ginawa ni Roxanne noon. Habang masumiayos ang loob ng kumpanya, may isang araw na hindi inaasahang bumalik sa pintuan ng Monter ang isang kakilala ng lahat. Tahimik, walang makeup, walang mamahaling uniforme. Nakayuko, may hawak na maliit na sobre at halatang kinakabahan kung tatanggapin man siya ng building. Si Roxanne. Bago pa man siya makapasok, hinarang siya ng guard, hindi dahil sa pagbabawal, kundi dahil kailangan niyang mag-log bilang panauhin. Hindi na siya empleyado. Hindi na niya hawak ang pass card na dati ipinagmamalaki niya. Sa loob-loob niya, gusto niyang umalis na lang. Gusto niyang magtago, tumakbo o lumubog sa lupa. Pero napilitan siyang huminga ng malalim. Hindi na siya narito para maghanap ng trabaho. Hindi para humingi ng pabor. Narito siya para tapusin ang isang kabanata ng buhay niya na hindi niya kayang bitbitin ng habang buhay. Matagal niya itong pinag-isipan kung may karapatan ba siyang bumalik. Kung may silbi pa bang humingi ng tawad, kung hindi ba lalong magiging nakakahiya ang pagharap niya. Ngunit sa huli, mas nanaig ang pangangailangan niyang humingi ng kapatawaran, ng harapan, hindi lamang bilang pag-unawa sa ginawa niya, kundi bilang paraan para palayain ang sarili niyang konsyensya. Inakyat siya ng guard sa executive floor. Hindi siya pinapasok agad sa lounge. Pinaupo siya sa maliit na meeting area. Tahimik siyang naghintay. Pinaglalaruan ang sulok ng sobre na dala niya. Sa loob ay isang liham na ilang linggong niyang sinusulat at binubura. Sinusulat at binubura. Hanggang sa wakas ay nahanap niya ang tapang na ipunin ang lahat ng katotohanang kailangan niyang sabihin. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto at lumabas si Grace. Marahang naglakad papunta sa kanya. Nakasuot ito ng simpleng blouse at slacks, at para bang walang bahid ng galit o panghuhusga. Roxanne, mahina ngunit malinaw na tawag ni Grace. Napahawak si Roxanne sa dibdib niya. Hindi niya inakalang magkikita sila ng ganito. Tumayo siya agad, halos matumba pa sa kaba. Ma'am, Grace, pasensya na kung nakabalik ako rito. Hindi ko po gustong guluhin kayo. Umiling si Grace, may mahinahong ekspresyon. Hindi mo ako ginugulo. Bakit ka nandito? Sa isang iglap, nawala ang lahat ng maskarang sinusuot ni Roxanne sa loob ng maraming taon. Hindi niya kayang magpanggap. Hindi niya kayang magsalita ng mayabang. Nanikip ang lalamunan niya, ngunit pilit pa rin niyang inilabas ang tinig. Gusto ko lang po, humingi ng tawad. Hindi ko iyon nagawa ng maayos noon. At kahit ilang buwan na ang lumipas, dala ko pa rin ang bigat. Hindi ko akalaing kaya kong saktan ang taong wala namang ginawang masama sa akin. Umuntong hinga siya at iniabot ang sobre. Hindi ko hinihingi na patawarin ninyo ako. Gusto ko lang malaman ninyo na pinagsisisihan ko ang lahat. Sadyang naging bulag ako sa sarili kong yabang. Hindi agad kinuha ni Grace ang sobre. Tinitigan niya si Roxanne, hindi nang may awa, kundi nang may pag-unawa. Tinanggap ko na ang paghingi mo ng tawad noon, sabi niya. Hindi mo na kailangang magbalik dito para ulitin iyon. Pero naiintindihan ko kung bakit mo ginawa. Naluha si Roxanne, hindi dahil sa sakit kundi sa ginhawang bigla niyang naramdaman sa salita ni Grace. Hindi ko kayang mabuhay nang hindi sinasabi sa inyo na nagbago na ako. Hindi pa man ako perpekto,
pero sinusubukan kong maging mabuting tao, hindi dahil sa mundo, kundi dahil sa sarili ko. Ngumiti si Grace, marahan at totoo. Iyon ang pinakamahalagang hakbang. Hindi madali ang pagbabago, pero nakikita ko sa iyo, hindi ka na ang babaeng nakita ko noon sa hallway. Hindi napigilan ni Roxanne ang tumulo ang luha. Salamat, kahit hindi ko deserve. At sa hindi inaasahan, marahang lumapit si Grace at hinawakan ang kamay niya. Hindi mahigpit, hindi maluwag. Sapat lang para ipadama ang respeto sa isang taong nagpakumbaba. Hindi lahat ng tao ay binibigyan ng pagkakataong magbago, sabi ni Grace. Pero ikaw, ginagawa mo ito. Hindi mo kailangang bumalik sa Montier para patunayan iyon. Ang buhay mo sa labas, doon ka magsisimula ulit. Maya-maya, lumabas si Adrian mula sa opisina. Nagulat nang makita si Roxanne, pero hindi nagalit. Hindi masaya, hindi malungkot, kundi payapa. Roxanne, sabi niya, naway mabuti ang lagay mo. Wala nang kapit ang boses ni Roxanne. Sir, salamat po. At pasensya na sa lahat. Tumango si Adrian at iyon ay sapat na. Walang sermon, walang banta, walang pangungutya. Iyon ay tanda na tapos na ang nakaraan. Pag-alis ni Roxanne sa building, hindi na siya nakaramdam ng hiya. Ang naramdaman niya ay pag-angat. Hindi dahil pinatawad siya ng buo, kundi dahil nagawa niyang harapin ang sarili niyang multo. At sa paglakad niya palayo, dala niya ang isang tahimik na pangakong hindi na niya babalikan ang dati niyang ugali. Sa kabilang banda, si Grace ay bumalik sa opisina. Dumaan sa bintana at saglit na pinagmasdan si Roxanne habang papalayo. Hindi niya kailanman makakalimutan ang nangyari. Pero kaya niya nang magpatuloy nang walang galit sa puso. At sa wakas, natuldukan ang kwentong minsan ay nagwasak sa katahimikan niya. Ngayon ay nagbigay daan para maging mas mabuti ang lahat. At sa huling sandali, sa pagitan ng dalawang babaeng minsang nagbanggaan sa gitna ng hallway, namayani ang isang bagay na mas makapangyarihan kaysa galit o hiya. Pagpapatawad at ang paniniwalang kahit ang pinakamalaking pagkakamali ay maaaring maging simula ng pinakamalaking pagbabago.